Ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. 11. Ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa, maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Biblia na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa, linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Proyek. 1. Proyek, itapon mo. 2. Proyek, wag na. 3. Proyek, panatilihin ito. 4. Proyek, gawin mo. IV. Proyek, gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4:3. Hebreo 10:20. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 18. Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari, sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 21. Subukin niyo ang lahat ng mga bagay, ingatan niyo ang mabuti. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Unang Tesalonika Kapitulo 5 Versikulo 25. Mga kapatid, idalangin niyo kami. Ipanalangin din ninyo kami, mga kapatid. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 Versikulo 1. Katapus-tapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami, upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo. Ipanalangin ninyo kami, sa wakas, mga kapatid, ipanalangin ninyo kami upang ang salita ng Panginoon ay mabilis na lumaganap sa lahat ng dako at dakilain ng lahat tulad ng ginawa ninyo. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 Versikulo 2. At upang kami ay mangaligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama, sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. Idalangin din ninyo na maligtas kami sa mga buktot at masasamang tao, sapagkat hindi lahat ay naniniwala sa salita ng Diyos. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 Versikulo 6. Aming inuutos nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid na lumalakad ng walang kaayusan, at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Mga kapatid, iniutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, na layuan ang mga tamad at ayaw mamuhay ayon sa mga tagubilin namin sa inyo. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 Versikulo 12. Sa mga gayon nga ay aming iniuutos at ipinamamanhik sa Panginoong Jesucristo, na sila'y magsigawang may katahimikan, at magsikain ng kanilang sariling tinapay. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 Versikulo 14. At kung ang sino may hindi tumalima sa aming salita sa pamamagitan ng sulat na ito, inyong tandaan ang taong yaon, upang huwag kayong makisama sa kanya, nang siya'y mahiya. Tandaan ninyo at iwasan ang sinumang ayaw sumunod sa mga tagubilin namin sa sulat na ito, upang siya'y mapahiya. Ikalawang Tesalonika Kapitulo 3 Versikulo 15. At gayon may huwag ninyong ariin siyang kaaway, kundi inyo siyang paalalahanan tulad sa kapatid. Ngunit huwag naman ninyo siyang ituturing na kaaway, sa halip, pangaralan ninyo bilang kapatid. Bendisayon.
Unang Timoteo Kapitulo 1 Versikulo 18. Ang biling ito ay ipinagtatagubilin ko sa iyo, Timoteo na aking anak, ayon sa mga hula na nangauna tungkol sa iyo, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito'y itinatagubilin ko sa iyo ayon sa malaon ng inihula sa iyo. Ang hula nawang ito ang magpasigla sa iyo, sa iyong pakikipaglaban.